Makakabawi pa ba ang TNT sa PBA Finals? But before that, pasadahan muna natin yung nangyari sa Game 3. Sa first period is meron na talagang sagot yung SMB sa pag-cover ng TNT sa kanilang PNR actions. Pag hindi nag-hard show, tirahan sa labas tulad nitong ginawa ni Jericho Cruz. And dito naman, pag nag-blitz is, wag maging stagnant yung screener, which ito si Junmar nag-separate agad, then extra pa sa cutting Motau Tua, and good start for SFB. Here, pag si Perez yung gumagamit ng screen is, marami siyang nagagawa kasi he can play that all day. And we're going to see the Pinoy step for the 2 points. Tapos, ito naman sa SMB is playing the fast game hanggang sa mag-decide si Junmar na tumira sa labas. At ayun, pasok. Dagdag weapon sa game niya. And if hahayaan siya na tumira ng ganyan, and what if maging consistent, 'di ba? Only MVP na naman para kay Fajardo. Grabe na yung lamang ng SMB, pero nung nag-orchestrate na si Heading is nagbago yung flow ng laro. Mas naging fluid yung TNT, nagkaroon sila ng ball movement na usually hindi natin nakikita sa kanila. Kadalasan magke-create lang si Oftana or si Heading, pero si Heading in this game is naging facilitator siya, which dagdag dimension para sa TNT para makahabol lang din talaga sila. With that, nagiging hesitant na yung SMB defense if mag-help sa kanya kasi dumagdag yung tendency kung ipapasa niya ba. Kaya ito, mas lalo siya nagkakaroon ng malaking space for his own points. Tapos ito, kakagat na si Junmar sa kanya kasi umiscore nga siya the last possession. And ayun, pinasa naman ni Heading and napaganda pa. Mas lalong lumawak yung offense ng TNT dahil nag-decide si Heading to be the key player sa kanilang offense. Kumbaga siya yung nagiging root. Fast forward na tayo sa endgame kasi neck and neck naman yung nangyari sa third quarter. Dikit na yung laban and we're going to see a classic ending here. 5-point lead for SMB pero naging unselfish yung TNT dito. Not the usual pero ito talaga yung mas scary for them na puro talented pa kasi. Drive, tapos kick, tapos extra pass, 3-pointer from Calvin Oftana. Tapos turnover pa pagdating sa kampo ng SMB. Here, si Heading, tapos may dalawang tao sa corner, the blueprint action for a high screen play, tapos na-split niya yung defense which naging reason para mag-help yung nasa wing. And ayun, na-kick out. Ang ganda naman ng closeout ng SMB. Kaso, mas maganda yung fake ni ng Batak for the lead para sa TNT. Sa possession na to, ang ganda ng denial nila kay Perez. Kasi, ayun talaga yung magke-create. With that, naubusan ng shot clock yung SMB resulting to another turnover. Again, same action. Naka-reverse lang yung play pero this time walang help from the corners and wing. Kaya mapipilitan si Junmar to cover the dribbler, leading to the roll of Galinato and he slam it home. Grabe, akala ko para sa TNT na to, yung momentum, yung highlight, as in, akala ko talaga kagabi. Pero the Predator, CJ Perez, had other plans. Last possession, na-deny nila si CJ pero shinure na ng SMB na hawak niya. And first option is switch para yung matchup ni Junmar is ng Batak. Pero may sagot yung TNT doon with BGR. Tapos cover na rin yung area. Tapos yung action is pang ISO ball na lang din talaga. And you have to trust this one. Grabe lang. A little bit of separation. Tapos pumukol sa 4-point line pa. Grabe, CJ Perez. Ganun-ganun lang is lamang na yung SMB ng isa. Pagdating sa kabilang banda, same action pero different result. Mentes na si ng Batak sa kanyang 3-point attempt leading to the hands of Perez again. And ano pa bang pwedeng sabihin dito? Take over mode. The bigger the risk, the bigger the prize. Grabe, what guts from Perez to take this one. Whew, panalo ang SMB sa Game 3. And sa tanong kung makakabawi pa ba yung TNT is, this is a long series of course. Tsaka natalo lang sila sa dulo and wala ka nang magagawa sa Perez show eh. Tsaka TNT shows other dimension on their offense. Actually, mas naging dangerous sila sa pagiging playmaker ni Heading. And yung pressure niya sa mga paint touches, malaki lang din talaga yung napundar ng SMB sa first period. For SMB naman, they still need Tautua to produce consistently. Less touches siguro kay Heading kasi siya talaga yung naging reason ng comeback ng TNT eh. And I think tama lang yung balance ng minutes kay Perez kasi pag crunch time is hindi siya sobrang pagod dapat because of his play style. Kaya ba, anong dapat gawin ng both teams to
win the next game. So see you in the next upload. Let me know all your thoughts in the comment section below.